Hello mami, good morning! Umuwi nga kami noong isang araw para dalawin si mama. At eto si Ate Laika, excited nga makita yung mga kalaro niya doon. At may pawaki pa nga. Hindi na nga kami naligo dahil nagmamadali nga kami. Nagpahatid nga kami mga mi sa father-in-law ko. Magta-tricycle na nga lang kami, kaya lang sabi ni Mr. Pahatid na nga lang kami. Isang baryo din yung pagitan ng bahay namin at bahay nila Mr. At kung mapapansin ninyo, sa salamin ng sasakyan at napakagandang view, kitang-kita nga ang Mount Arayat. Maraming ang turista ang dumadayo dito sa aming lugar. At marami pa nga kayong makikita at magagandang tourist spot. At kadalasan nga pinagsushootingan pa nga ang aming lugar. Anyways mga mi, nandito na nga kami kila mama. Dinalaw ko nga si mama para kamustahin siya sa kalagayan niya ngayon. Last year kasi mga mi, naoperahan si mama, natanggalan siya ng bato. Nanggagamot nga si mama mga mi, tapos yung mga iniinom niya pang mga gamot, ang mamahal pa. Simula nga naoperahan si mama mga mi, humina nga yung katawan niya. Lumabas nga kami ni baby dito sa labas para nga magduyan kami. Hinahanap ko nga si Ate Laika, kaya lang mga mi hindi ko makita. Nangapit bahay nga siguro si Ate Laika. Lakwat sera talaga. Sabi ko nga sa kanya mga mi, mamaya na siya makipaglaro dahil mainit pa. Ayun, ang kulit, pinuntahan na yung mga kalaro niya. At eto nga ang aking bunsong kapatid, napakabisi nga sa kanyang ginagawa. Si mama nga pala lumabas para bumili ng ulam. At eto pala si Ate Laika, nakasunod nga kay mama. Nag-aaya na nga kumain si mama, sabi ko mauna na sila. Nagkulang nga yung kanin mga mi, kaya nga nagsaing ulit si mama. Pagpasensyahan nyo na mga mi, medyo makalat. May mga bata kasi dito at hindi pa din sila nakakapaglinis. Habang nagbo-voice over nga ako, medyo maingay. Si Ate Laika kasi yon mga mi, naglalaro. At dito mga mi, tamang video nga lang kami ni baby. At napapatulala na nga lang ako sa aking muka. Kitang-kita nga pala ang aking pimples at ang aking eye bags. Ibinaba ko nga muna sa sahig si baby dahil nga tumai siya at papalitan ko din ng diaper. At inutusan ko pa nga bumili sa tindahan si Bunso ng soft drinks. At eto nga si mama kumakain na. Si Ate Laika at ang aking pamangkin na si Gab-Gab. At eto nga yung binili ni mamang ulam sa labas. Munggo, sapsoy at Shanghai. Dahil nga naubusan ako ng kanin, pinagsaing pa nga ako ni mama. Sabi ko nga sa kanya wag na. Dahil nga uuwi din nga kami agad. At eto nga si Bunso, nag-aayos na nga siya ng kanyang buhok dahil nga may pasok siya ngayon. Malapit nga lang pala yung school niya dito. Dito nga lang pala yung sa likod namin. At naglalakad na lang siya. Tipid pa nga sa pamasahe. At si mama nga kakatapos niya lang naligo. Sobrang laki talaga ng pinagbago mga mi, simula nang naoperahan si mama. Dumating na nga si Kuya Kiyang galing school. Pinsan ni Ate Laika. At nagpapakyut pa nga silang dalawa. At nahihiya pa nga si Kuya Kian, ayaw tumingin sa camera. Dumating nga si Ate Lenny, pamangkin nga siya ni Papa. Sakto nga pinahawa ko si baby at piniprepare ko nga yung mga gamit namin dahil maya-maya uwi na nga kami. Dumating na nga yung tricycle na hinihintay namin. Anyways mga mi, nakauwi na nga kami. Naabutan ko nga si Mr. na pinapakain niya ng mango si Ate Fiana. Dahil nga may mga gawain na hindi pa nagawa ni Mr. Ibinaba ko nga muna si baby, total hindi naman siya umiiyak at tahimik naman. Para nga mapakain ko nga si Ate Piana. Hanggang dito na lang mga mi, maraming salamat. God bless!